Magandang araw sa inyo mga kaubas. Kumusta kayong lahat? So ito yung request nyo na i-update ko kayo dito sa aking mga tanim na grape cuttings. Yan, ito na sila. Malalaki na. Matured na yung iba. Pero green pa kasi itong mga puno niya. Yan itong sanga. Baga kasi pag pinilit kong ito ay ipaship na hindi pa masyadong matured, baka mabulok, matuyo itong mga green. So yan, ang lalaki na nila mga kaubas. Ayan, oh, mahaba na. Kung ito ay hindi nakalaan na pangpabagahe, ay napakaganda na sana itong itanim sa lupa, direct na sa lupa. Hindi ako nag-apply ng synthetic fertilizer dito. Ito lang yung mga nilalagay ko, mga manure, mga compost, tapos yung ginawa kong swamp fertilizer, yun yung dinidilig ko dito. Yan, ang gaganda nila mga kaubas. Ito, napakahaba na nito. Ayan, pag naitanim ito sa lupa tapos na-applyan ito ng urea, ay napakabilis nito umakyat sa trellis mga kaubas. So ito yung mga naunang lumaki. Hanggang dito yan eh. Dito banda, mga ano to mga kaubas, mga yung black grapes. Yan, ito malalaki na. Oh, nihintay ko lang na kahit ganito lang sana kataba lahat. Ayan, tapos kulay brown parang tulad niya, no? Para sure na matured na yung mga ugat at yung sanga. Yan sila. So ito naman yung white grapes or yung green variety. Mas nahuli siyang lumaki. Pero dito banda brown na, pero medyo payat siya. Ayan, mahaba na rin ito. Oh, mahaba na yan mga kabas. So dyan sa galing noon mga yan. So ito yung baka sakali itong mga inihiwalay ko na to, sila yung mga susubukan kong babagahe na baka sana mapapunta sa inyo mga kabas. Yan sila. So marami rin ito, mga nasa 30 pieces siguro yan mga kabas. So dito naman yung mga nahuling lumaki. So nandito pa sila, pero mahaba na rin at napakaganda. Ayan, ito pwede na ito isabay doon, mahaba na. Ito pa mga kaubas, halos lahat ito mga green, pero may nahalo ding red, black. Ito black yan, ito black. Basta yung may mga kulay violet sa dahon, black yan mga kaubas. Meron pa dito. Ayan, so marami pa, siguro mga second batch na ito kung aabutin pa. Ito mga black, ito black yung magkakasama na yan. Tapos ito, so ito yung mga maunang batch. Panalangin natin mga kaubas na hindi ito magkaroon ng problema sa custom, kasi kung dun sa survival lang na magkakaproblema, ay maaari natin ulit-ulitin na ipadala. Pero pag dun na sa airport magkaroon ng problema, wala na tayong magagawa. Yan,
So ang gagawin ko dito mga kaobas, pag pinadala ko na, for example ito ay tatanggalin ko itong lupa, itong soil medium nya, puputulin ko dyan. Ito lang yung matitira, itong sanga na to hanggang dyan, tapos ito, tapos yung ugat. Yan, sana mabuhay sila. Palagi ko silang kinakausap na mag-abroad sila sa Pilipinas mga kaobas, at galing-galingan nila doon para makapagparami. Meron naman na akong naiuwi sa Pilipinas mga kaobas, 2 puno, mga siguro 3 to 4 months pwede na sila pruning. Kaya kung sakali na ito ay hindi mabuhay or magkaroon ng problema, ay mayroon naman tayong mapagkukunan doon. Makikita na doon kung ganun pa rin sila karami bumunga. Pero yung black lang yung nakapag-survive nung inuwi ko mga kaobas. Nagkamali lang ako sa preparasyon, pero susunod na uwi ako ay ganito na yung gagawin ko. Kasi yung ginawa ko noon, cuttings lang, hindi siya bare rooted. Pag ganito ay kung 2 to 3 days lang naman ay siguradong buhay itong mga kaobas. Balak ko nga itong tanggalan siya ng talbos para mas mabilis tumaba ito mag mature. Subukan ko yun mga kaobas, tanggalan ko sila ng talbos para hindi na sila humaba at tumaba na lang siya. Yun yung aking gagawin, kasi ang haba na nila. Oh, haba na. Mas marami yung black, mas mabilis siya lumaki. Ayan. Ito naman yung sinubukan ko sa isang galon. 4 ang nilagay ko, buhay naman sila lahat. Oh. At magpupruning na ulit ako sa mga susunod na linggo. Dadami na naman ulit ito mga kaobas. Oh. Ito yung mga bago lang. Yan, mga bago lang yan. Itong fig tree ko, pakita ko sa inyo, sa timba ko lang tinanim. May bunga ito eh. Kaya lang gustong gusto ng ibon, walang nakakalusot dyan. Bago mahinog ubos na. So yun mga kaobas, at ito, ang dami ko na namang cutting sa susunod. Nagsiakyatan sila dyan sa bakod, ang tataba pa oh. Ayan oh. So sa mga nagme-message na bibili ng gustong mag-avail ng aking mga cuttings, hintayin lang natin mga kaobas na ito ay mapadala ko sa Pilipinas, at sana hindi magka-problema. Huwag kayong mag-alala. At pagka nagkaroon na tayo ng maraming mother plant doon, ay share ko sa inyong lahat itong mga kaobas. Basta itong first batch na ito ay makalusot sa custom o sa airport, siguro maraming makakasurvive na nito, lalong lalo na kung ang gagawin nating shipment ay air cargo. So 2 to 3 weeks lang siguro yon makakarating na, maximum 1 month ganon. So pag bare rooted dyan ay mas matibay siya kaysa sa cuttings. Kasi nagtry ako ng cuttings, nabulok, nagkaroon ng amag. Nagkamali ako ng preparasyon, masyadong basang basa yung nilagay kong kukupit, karoon ng amag.
So walang nag-survive. So ayan mga kaubas, at ito na yung update sa aking mga grapes cuttings. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye bye.